Para sa mga anak. Dito po pinapakita talaga yung ordinaryo na nangyayari sa buhay natin. Pagka para sa kabutihan ng mga anak, nandyan talaga ang ina. Laging naninipuro. Sisiguraduhin makakarating sa eskwela, sisiguraduhin makakatapos, at ipaghahanda sa lahat ng bagay. Kumbaga, pati yung pag hindi makakapasa, alam nilang may problema sa eskwela, lalapit na ang nanay sa teacher, sasabihin, pwede po ba, ipasa ninyo yung anak ko? Ipapakiusap ng ina ang anak para makatapos o makasiguro na makakagalit at maganda ang maging kinabukasan nito. Ganun po ang ginawa ng ina nila Santiago at ni Juan. Napaka-simple sa ating buhay. Pero kung iahambing naman doon, ang ina-aspire kasi nila ay ang posisyon. Sa pangalawang bahagi ng ating ebanghelyo, doon naman makikita natin kung paano naghahangad ang tao sa mataas na posisyon. Kumbaga, lahat gusto mataas ang pwesto. Ayaw nila maghirap. Agad-agad naglalagay, ako na isunod mo dyan, ako na ilagay mo dyan. Huwag na tayong lumayo sa ating mga politiko, marami yan. Gustong maupo at gusto sila ang tinitingala. Ngunit sabi nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, kung gusto nyong maglingkod, kung kayo ang mamumuno, kailangan bumaba kayo. Kailangan kayong mag-suffer ng hirap bago kayo maluklok. Ang sabi nga hindi mo mararating yan kung hindi karapat-dapat sa iyo. Marami po sa atin, kahit naman po sa simbahan natin marami yung gustong mamuno, pero ayaw nila yung bumaba. Kasi pag namuno po tayo, ang ibig sabihin, kailangan tayong bumaba para maglingkod sa tao. Umakyat sa ganitong lugar, liblib na lugar, puntahan ng mga bahay-bahay, para magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Dahil sabi nga natin Panginoon Jesus, wala sa Kanya ang pagpapasya, kundi nasa aking Ama. Kaya kung ano man po ang ating mga status sa buhay ngayon, ito po ay pagpapasya ng Ama. Kung saan ka dapat. Kahit na gusto mong maging presidente, hindi ka naman karapat-dapat. Hindi po yung ma-aspire. Ang sabi nga ang nagpapakababa, sabi nga sa Biblia din, sa binasa natin yun ang tinataas, yun ang mauna. At yung nagpapakataas, yun binababa. Ang sa isang maikling paliwanag, ang namumuno ay dapat bumaba sa level ng kanyang pinamumunuan. Abutin ang bawat isa upang malaman niya ang pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Marami po kasi dyan, talagang nasa taas, pag nasa taas, ayaw nang bumaba. Maswerte po yung nakakaunawa doon sa mga tao. Marami po yung sinasabi na ako ang karapat-dapat dyan, ngunit hindi nila nauunawaan na para maganap ang bagay na yun, ay kailangan mong maghirap. Sabi nga ni Kristo, kaya niyong inuman ang aking saro. Kaya niyong daranasin niyo ang paghihirap ko. Kaya yan. Kaya yun nila Santiago. Dahil sa pagsunod kay Kristo, nandoon po ang paghihirap. Pagka ayaw mo sumunod kay Kristo, hindi ka karapat-dapat para sa kanyang saro. Sa ating buhay, kailangan isuko natin ang ating sarili sa Kanya. Gampanan ang Kanyang mga gawain na kalugod-lugod sa ating Ama. Yun lang po ako.